Hi, good evening everyone. Welcome to our live. Welcome po sa live natin. Magandang gabi. This is your one and only Coach Jaja. Tayo po ay 8 years nang nag-aalaga ng mga hirap mabuntis at nagkakaproblema sa regla. Kung may kakilala tayo dyan, siraang regla, hirap mabuntis, pwede nyo i-share yung live po natin at pag-usapan natin yan. Kung may mga tanong kayo na something about problema sa pagregla o kaya naman may mga questions kayo dahil nahihirapan kayong mabuntis, pwede kayong magtanong sa live ko, wag po tayong mahihiya. Ayan, wag kayong mahiyang magtanong. Pag-usapan natin yan dito sa live. Yung mga may PCOS, may myoma, nagkakaproblema sa regla, ayan, mag-comment kayo para mapag-usapan po natin yan. Okay? And oo nga pala mga madam, dahil po tayo ngayon ay nagbibigay ng libreng vitamins at pampalinis ng matres para po sa mga kababaihan dyan na nagkakaroon ng problema sa regla at hirap mabuntis. Kaya kung may kakilala kayo, i-share nyo na yung live natin para makatulong naman tayo sa ekonomiya. Ayan, sa mga hindi nabubuntis dyan, yung mga kabataan ngayon na nagkakaproblema sa regla, pwede kayong usap dito sa live po natin. Ayan, Love Riri, paano daw mag-avail ng ating vitamins? Ayan, so syempre para mapatunayan ko sa inyo na legit tayo, ayan, magbibigay ako ng libreng vitamins sa ating mga viewers ngayong gabi. So ang gagawin lang po natin is mag-chat kayo sa akin para malista ko po kayo at mabigyan. So, syempre, instruct ko kayo kung paano siya makiklaim, lalo na yung mga nasa Visayas, Mindanao, yung mga nasa abroad, na gustong makatikim nito, pero wala pa silang budget. Ayan, pwede kayong makatry nito for free, para mapatunayan natin na legit talaga. Ayan, Ma'am Sheila, paano paghirap mabuntis? Regular naman ang regla ko. Okay, pag-usapan natin yan. Kasi mas maganda yung mayroon tayong mga nakikita talaga. Okay, so ito yung matres natin, Mi. Ayan. So, syempre, ang matres po natin, meron yung iba't ibang parts. Okay, so para mabuntis tayo, kailangan ang matres natin ay malinis. Kahit regular ang regla natin, pwede pa rin tayo magkaroon ng problema. Kaya hindi siya assurance. So, yung matres natin, meron yung dalawang nakakabit na dalawang bilog dito, no? So, ang tawag dyan is ovary. Ayan, so syempre pag may ovary po, dapat may egg cell sa loob. Ayan, so pakita natin sa inyo kung ano ba ang itsura ng ovary para naman magka-idea kayo, no? Ayan, so ano ba ang laman ng ovary? Ayan, so ito kasi yung matres natin. Ngayon yung ovary po, ayan siya. So, yung loob ng ovary natin, kung makikita nyo, ang dami nilang doon sa loob. May mga ugat, may mga laman, may mga itlog. Ayan. So, yung mga yan ang laman ng ovaryo natin. At itong ovary natin, siya kasi yung nagpuproduce ng itlog at saka yung pagregla ng babae, dyan po nang gagaling. So, itong bilog na to, eto yan. So, syempre, ganyan po siya sa loob, hindi lang nakikita. Syempre, kailangan buksan mo muna yung ovary para makita mo kung anong laman, 'di ba? So, pagka binuksan mo yun, ito ang makikita mo, may mga ugat, yan, mga bilog-bilog, yan yung egg cell, follicles, lahat yan. So, itong mga to nagtatrabaho to para reglahin tayo at mag-fertile tayo. So, pagka yung ovary natin ay mayroong mga parts dyan na hindi po nagtatrabaho ng maayos at hindi tayo nagpe-fertile, syempre, ang mangyayari, hindi tayo magre-regla ng maayos. Meron naman yung iba nagre-regla pero hindi nagpe-fertile. So, kaya po, yun ang reason kung bakit hindi kayo nabubuntis. Ngayon naman, yung asawa naman natin. So, syempre, yung mister po natin, dapat maganda rin ang quality ng sperm niya. So, kasi para pag pumasok sa loob ng matres natin, mabuntis tayo. Pagka mahina kasi ang sperm, ayan. So, pag mahina ang sperm count ng lalaki, mahihirapan din siyang mabuntis. Ay, makabuntis. Wait, ano natin? Para makita nyo talaga. Okay. Naku, pwede kaya ito? So, baka maano tayo ito, maban tayo dito, ah. Ayan.
Okay, so ito naman. Ngayon, ito po ang ari ng lalaki. So, syempre, para mabuntis ang babae, dapat naglalabas siya ng likido. Kasi pag hindi maglabas ng likido yan, paano tayo mabubuntis? Dapat yung likido na lumalabas dito makapasok sa matres natin ay healthy. So, pag yung asawa natin ay mahina ang kanyang similya dahil malakas siyang manigarilyo, uminom ng alak, tapos hindi pa healthy ang lifestyle, lagi pang pagod, paano makakabuntis ang lalaki na yan? So, syempre, ang parts ng kanyang, yung itlog niya, nandiyan ang gagaling yung ovary, yung ano na yan, yung similya na yan. So, pagka hindi healthy yung pinoproduce niya na likido, hindi rin yan siya makakabuntis. Baka ma-block tayo. Ayan, lipat tayo dito. Okay, so yun na nga. Kaya dapat healthy ang kanyang sperm at dapat yung babae naman healthy din ang kanyang matres para mabuntis ka, Ma'am Sheila. So maaari po na baka isa sa inyo ng asawa mo ang may problema kaya po hindi kayo nagkakaanak. Pero wag ka mag-alala kasi malalaman ko naman yan pag nagpaalaga ka sa akin. Aalamin natin kung sino talaga sa inyo ang may problema. At dahil bago ka sa live ko, Ma'am Sheila, bibigyan kita ng libreng tsaa na pampalinis ng matres or vitamins po na pampafertile para yung ovary mo ay maging maayos po ang pag-fertile niya. Kasi ito yung laman ng ovary natin. So pag hindi nga nagpi-fertile ng maayos yung egg cell natin, hindi tayo mabubuntis. Kaya kailangan palakasin natin siya, Ma'am Sheila. So ayan, aayusin natin yan, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Basta mag-chat lang po kayo sa akin. Okay? Next, sino kaya ang next na mabibigyan? Shy, bakit po nagkakaroon ng PCOS? Okay, so eto na nga. Ang PCOS naman, ano nga ba ang PCOS? This is Polycystic Ovarian Syndrome. Ano ang itsura ng ovaryo ng babae pag nagkaka-PCOS siya? So, kung makikita nyo sa screen natin, ito yung matres, ito naman yung ovaryo, yung dalawa. So, pag normal lang ang ating ovaryo, wala siyang problema, dapat ang ovaryo natin malinis. Ayan, itong dalawang puti na to. Ito yung sa gitna, yan yung matres natin. So pag may PCOS ang babae, ganito ang nangyayari sa inyo. Yung ovaryo nyo, nagkakaroon siya ng bilog-bilog. Nakita nyo? Ayan siya. So 'di ba, grabe yung bilog-bilog na yan. Ayan, nagkakaroon po kayo ng ganyan. Kaya kapag dumadami ang mga polycyst na yan, kapag dumadami po ang mga polycyst na yan, ang nangyayari po sa inyo ay nagkakaroon po kayo ng problema sa pagregla at humihina din ang pag-fertile. Kasi nga po, ang nangyayari dyan sa polycystic na yan, okay, hanapin natin. Dapat meron yan para mas malinaw. Kasi para mas makita nyo talaga kung anong nangyayari. Ayan, so ito lang talaga. Siya lang talaga ang bida, mga cyst. Ayan, so walang iba. Ito. So ito, yung ovary natin, ay ganito po dapat ang itsura niya sa loob. Kaso lang, pag nagkaka-PCOS tayo, instead na malinis, ayan, nagkakaroon ng ganyan. So ito ang mga reasons kung bakit nangyayari yan sa atin. Oxidative stress. Lalo na sa panahon ngayon, grabe ang chemicals natin sa paligid. Hindi talaga siya chemical na good, kundi bad chemicals. So, ito ang mga reason kung bakit nagkakaroon ng PCOS ang isang babae. Actually, ang sabi nila, namamana daw ito. Pero sa dami ng naalagaan ko na may PCOS, karamihan po sa kanila, wala pong may PCOS sa pamilya nila. So, it's either lifestyle po talaga siya. Bihira lang yung parang genetics. Bihira lang po yan. Kasi sa free radicals, dyan po talaga natin nakukuha ang polycystic. Kasi noon, wala pang masyadong mga babae na nagkaka-PCOS. Pero ngayon, sunod-sunod, as in, ang dami nila. Kahit i-survey, makikita talaga na grabe yung mga nagkaka-PCOS ngayon. Kasi iba na po ang panahon ngayon. Hindi na natin maitulad noon na yung hangin natin malinis pa, yung mga kinakain natin is masustansya at more on natural yung nakukuha natin na nutrients. Pero ngayon, more on bad chemicals dahil po yan sa kumakalat na mga kung anong-anong mga products like kung ano-ano na lang po yung mga binibenta ngayon. Tapos, yung mga babae ngayon is naninigarilyo na rin at umiinom na din ng alak. Tapos, yung mga usok ng sigarilyo, ayan, mga pollution sa paligid.
And yung mga babae kasi ngayon, nagtatrabaho na din sila. Hindi kagaya noon yung mga girls na sa bahay lang, 'di ba? Yung mga tatay natin nasa bukid, yung nanay nasa bahay, nag-aalaga ng anak. Ngayon, iba na po ang panahon. Kahit yung mga girls natin ay working na din, yung mga working mom. Kaya pati mga babae is punong-puno na din ng stress sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, and isa pa yung pagkain. Kasi sa sobrang dami ng mga kinakain ngayon na masasarap, akala natin is nakakatulong siya sa katawan natin. Ang lasa masarap, pero yung loob ng katawan natin, hindi natin alam na unti-unti na pala nila itong sinisira. Kasi nga, mga more on bad chemicals na po ang naibibigay sa atin ng mga fast foods, mga junk foods. So, hindi po talaga sila healthy. Wala tayong nakukuha sa kanila kundi mga junk foods. And yung mga kabataan ngayon, hindi naniniwala dyan. Kasi sasabihin nila, di sana matagal na akong namatay. No, hindi ka mamamatay sa isang taon na pagkain ng fast food. It will take years. Kasi ganun katibay ang katawan ng tao. Hindi ka kaagad mamamatay, hindi ka kaagad magkakasakit kapag 1, 2, 5 taon kang kumakain ng mga fast food. Hintayin mo pa na mangyari ba yun sa'yo? So ngayon pa lang sinasabi ko na walang maidudulot na maganda ang mga fast food sa katawan ng tao. Kaya nga po ngayon maraming nagkakapikos. Especially yung mga bata pa lang nagkakaroon na ng polycystic ovarian syndrome. That is because of unhealthy lifestyle. Kasi yun na yung nakamulatan nila eh. Iba na kasi yung ngayon, yung environment natin ngayon. Mas marami na ang mga fast food kasi wala nang space para magtanim ang mga tao. More on bahay na. Wala nang space para mag-garden, hindi kagaya noon. Kaya hindi mo masisi. Kaya kailangan talaga natin ng protection, mga sis. That is why yan po ang gagawin natin. Kasi dahil hindi na nga natin sila makontrol at mapigilan, that is the reason kung bakit nag-iimbento na po ngayon ng mga vitamins, ng mga artificial na mga nutrients na makakain pa rin natin yung mga nutritious na pagkain na pwede nating ipasok sa katawan natin, which is magiging convenient tayo. Just like for example, yung mga supplements or vitamins, ginagawa na po nilang tablets o kaya naman capsule. Kasi nga po, hindi na natin makuha sa natural way dahil wala na nga tayong mapagtaniman ng mga gulay, kaya meron na tayong mga ginagawang mga capsule para maging convenient sa atin na makain yun or makuha yun. Yung mga source na kailangan ng katawan natin para hindi magkaroon ng imbalances. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nga po nanonood kayo ng live ko, that is the reason kung bakit ako nagbibigay ng free vitamins. So, bago kayo magpaalaga sa akin, kung meron kayong PCOS at hindi yan gumagaling, lalo na doon sa mga paulit-ulit na nagpipills, umiinom ng Provera, pero parang feeling nyo, hindi po nag-improve yung kalagayan nyo, mag-try kayo ng iba, kasi baka hindi na susustain, o kaya naman kulang yung mga nutrients na nakukuha natin para ma-maintain na mawala siya. Kasi alam nyo naman, ang mga pills na yan, that is only temporary solution ang pwede niyang maibigay sa inyo. Hindi tayo pwedeng mag-maintain. Hindi pwedeng habang buhay iinom ka na lang ng pills. Hindi natin siya pwedeng maging maintenance kasi gamot siya. Hindi siya vitamins. Wala tayong nakukuhang nutrition dyan. Kaya as a maintenance, ang kailangan natin is vitamins, nutrients, supplements, which is makakasustain po ng mga pangangailangan ng katawan natin. Okay? So, Ma'am Shai, if you want, bibigyan kita ng vitamins and I'm sure makakatulong to sa'yo dahil meron kang PCOS. Ayan. Thank you so much po sa mga nagpa-follow. Ayan. Sabi ni Ma'am Gerald, hindi daw siya nabubuntis. Sabi ko nga po kanina, ang babae, para mabuntis yan, kailangan malinis ang matres mo. At yung asawa mo, dapat nagpuproduce siya ng healthy na similya. Kasi pag yung babae may problema sa matres at yung kanyang ovary ay may problema at yung egg cell niya ay hindi healthy, mahihirapan po talaga kayong mabuntis. Kailangan makorek natin yun. So, para makorek natin siya, kailangan natin ng suporta. Doon na po pumapasok yung mga vitamins, yung mga supplements, at yun po ang gagawin natin. Kaya nga po nandito tayo kasi gusto natin makorek yung mga problema ninyo sa matres. Kung meron man kayong mga imbalances sa loob po ng katawan nyo na nagiging cause kung bakit nagkakaroon tayo ng infertility,
and nagkakaroon tayo ng problema sa pagregla, aayusin po natin yan. Sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng free vitamins and libreng tsaa na pampalinis ng matres. So kung nahihirapan kang mabuntis, for sure ako na makakatulong to sa inyo, Ma'am Gerald Skincare. Dahil ito po ay isa sa mga pinapainom ko sa mga alaga ko na ang kanilang matres ay may mga problema. And syempre, pag ininom nyo po to, makakaramdam kayo na medyo sasakit yung puso nyo. Ayan, so lalabasan kayo ng discharge. Tapos pag nagregla kayo, may sasama dyan na buo-buong dugo. And syempre, para mapatunayan ko sa inyo na legit, bibigyan kita ng libreng tsaa na pampalinis ng matres. Para mapatunayan ko sa inyo na totoo talaga na makakaramdam po kayo ng ganon. Ayan. Sabi ni Ma'am Bicolana, siya din daw ay hirap mabuntis. Okay. Sa lahat po ng mga nagko-comment na hirap silang mabuntis, pumila na po tayo, magpalista tayo para mabigyan ko po kayo ng libreng tsaa na nakaka-cleanse ng matres natin. Dahil nga po kayo ay nahihirapang mabuntis, isa sa mga dahilan yan is meron talagang problema sa loob. At minsan, may mga nutrisyon, ang katawan natin, may mga nutrients and minerals yan na nagkukulang. Kaya po, nahihirapan kayo mabuntis. Nagkakaroon ng mga imbalances. At pag hindi natin na-correct yun, mahihirapan po talaga tayong makabuo. So, aalamin natin yan, Ma'am Bicolana, pag nagpaalaga ka sa akin. At dahil bago lang kayo dito sa live ko, bibigyan ko po kayo ng vitamins na pampa-fertile, and kung gusto mo meron din tayong tsaa na pampalinis po ng matres bilang starter kit po ninyo para mapatunayan ko sa inyo na totoo talaga yung mga pinagsasabi ko dito. Basta ngayon pa lang sinasabi ko na po, pag uminom kayo ng tsaa na to, makakaramdam kayo ng discharge, medyo sasakit ng konti yung puso natin, pagpapawisan tayo, tapos parang iihi tayo ng iihi kasi nga detoxifying siya. Kumbaga, ilalabas niya talaga yung mga dumi at yung mga toxic sa katawan natin dahil anti-toxic siya and anti-inflammatory siya. That's why makakaramdam tayo ng kakaiba. So, kapag ganun ang na-experience nyo pag uminom kayo ng tsaa ko, ibig sabihin lang po niya, nag-e-effect na po yung tsaa. And ilalabas na po yan sa pepe natin, yung mga discharge. At kapag naregla kayo, makaka-experience kayo dito na parang may buo-buong dugo na lalabas po sa regla ninyo. Sasabay po siya sa mens nyo. Okay, so para mapatunayan po natin na legit yan, bibigyan ko po kayo ng libreng tsaa na yan para ma-experience nyo talaga na totoo yung mga pinagsasabi po natin. Hi Ma'am Melanie, para ma-endorse ko siya sa iyo, i-chat nyo po ako ngayon. Ayan, mas maganda kung i-chat nyo po ako direct sa FB account po natin. Ayan, so pwede nyo po akong i-search sa Facebook para mag-direct chat po tayo doon and para malista ko po kayo. Ayan. Sa mga may PCOS dyan, para malaman nyo kung anong nangyayari sa ovary nyo pag meron kayong PCOS. Ang PCOS po is short for Polycystic Ovarian Syndrome. Pag ang babae po ay nagkaka-PCOS, ito pong ovaryo nyo, dapat ganito siya. Malinis, walang problema. Pero pag nagkaka-PCOS tayo, ganito po ang nangyayari. Dumadami po yung mga bilog-bilog, yung mga maliliit na polycystic. So kapag hindi ito na-manage agad, hindi siya na-control or hindi siya naagapan, hindi man lang siya inaayos, pwede pong kumapal ang matres natin. Just like sa picture na ito, kumakapal na po yung matres. Parang meron ng inflammation na nagaganap. Dahil nga po yan dito sa maliliit na cyst na tumutubo sa loob ng ovary natin. Sa paligid ng ovary natin. So, ganyan ang nangyayari sa inyo pag meron kayong PCOS. So, syempre, ang ating ovary, yung ovary po kasi natin, naglalaman siya ng mga cells. So, kapag ito po, wait lang, asa na si ovary natin? Nawala na. Ayan, asa na si ovary? Wait lang. Ayan, so yung ovary po natin, ito po ang nilalaman niya. Ayan. Ayan, ganyan po ang laman ng ovary natin. So imagine niyo pag meron kayong PCOS, nagkakaroon siya ng mga cyst.
So dahil sa cyst na yan, nagugulo niya ngayon yung loob ng ovary natin. And that is the reason kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa pagregla at nahihirapan kayong mag-fertile kapag meron kayong PCOS. So dapat talaga makontrol yan sa lalong madaling panahon kasi pag hindi natin siya nakontrol, mas mahihirapan na tayo na mawala po yung mga polycystic na yan. So don't worry kasi marami na tayong solusyon dyan. Aalis naman yan. Itong mga polycystic na yan, nawawala po yan. Yung syndrome kasi mahirap na po siyang alisin. Pero yung mga cyst na yan na tumutubo sa loob ng ovary natin na dulot ng polycystic ovarian syndrome, pwede natin itong ma-manage na mawala siya. Hanggang sa maging clear na po siya at magiging PCOS-free na kayo. Yan ang dahilan kung bakit po kami nagbibigay ng libreng vitamins at tsaa na nakakalinis ng matres para ma-experience nyo na legit talaga siya. So dahil may PCOS ka ma'am, pag uminom ka ng tsaa na to, makaka-experience po kayo na yung discharge nyo ay may lalabas na parang mga brown discharge. Tapos pag niregla kayo, may sasama dyan na buo-buong dugo. Normal yan kapag uminom kayo ng tsaa na to. Kasi nga po, nilalabas niya yung mga dumi sa loob ng matres po natin. And yun nga po, para mapatunayan ko sa inyo na totoo talaga to, libre lang po siya. So, paano daw makakuha ng libre? Ang gawin nyo lang po is mag-chat po tayo direct dito po sa FB account ko. Ayan po siya. So, chat lang po tayo sa Facebook account ko para makapagpalista po tayo. Libre po yan, Ma'am Gracie. Wala po tayong yellow basket kasi nga po for free po siya. Yes, yung mga nagkakapikos o kita mo may nag-comment ngayon dito may PCOS siya. Batang-bata pa ito. Siguro ang edad nito teenager pa lang. I think mga nasa teenager pa lang siya. Kasi nga ngayon, pabata na ng pabata ang nagkakaroon ng polycystic dahil po yan sa mga bad chemicals at dahil na rin yan sa lifestyle po natin ngayon. Actually, wala na tayong magagawa sa lifestyle natin ngayon at sa environment natin. No one can control, lalo na pag environment na ang pinag-uusapan. Kaya po, ang gagawin na lang natin is protection. Kaya nga po tayo nagbibigay ng mga tsaa na pampalinis ng matres, kaya po tayo nagbibigay ng mga vitamins kasi ito yung paraan natin para makatulong tayo na ma-prevent or makontrol man lang na ma-manage natin kung ano man yung mga nangyayari sa inyo like may PCOS kayo. So hindi man natin siya mapigilan, at least man lang makontrol natin na dumami siya at mawala or maging clear itong mga polycystic sa ovary po natin. Ayan, so how to avail the free tea? Ang gagawin lang po natin is magpalista po kayo. So if libre lang po yan sa mga nagtatanong kung may yellow basket. Wala po tayong yellow basket kasi libre lang po siya. So syempre dahil medyo malayo yan, for example kayo po ay nasa Mindanao or nasa abroad kayo, syempre sagot nyo na po yung SF, no? Ayan, strawberry. Paano daw pag may adenomyosis? Ayan, so mayroon tayo ditong sample ng adenomyosis. Sorry, ito pala siya. Okay, so ito po yung example ng matres na merong adenomyosis. So kung makikita nyo, parang 'di ba lumobo na yung matres kasi nga po ang ibig sabihin ng adenomyosis, nagkakaroon ng pangangapal yung matres natin. So may inflammation na nagaganap. Kaya yung matres natin parang lumalaki siya, bumibigat, lumulobo, kumakapal, at pwede pong magkaroon ng problema sa pagregla itong mga adenomyosis patient na ito. Yes, she shop. Dahil may endometriosis ka, ayan no, superficial endometriosis, ayan. So, ganyan ang itsura ng matres nyo pag meron kayong endometriosis. Nagkakaroon po talaga ng inflammation. Kaya kung mapapansin nyo, parang ang sakit. So, depende yan kung saan yung location ng endometriosis nyo. Basta hindi pa po siya required ng operation, kaya-kaya pa natin yan kontrolin. And yan yung dahilan kung bakit ako nagbibigay ng libreng pampalinis ng matres kasi para masubukan ninyo at para matry ninyo na legit talaga siya. Yes, kahit po sa mga adenomyosis patient, for sure ako na makakatulong ito sa inyo. Alam nyo ba na kayo yung masarap painumin ng tsaa na to kasi kayo yung mas makakaramdam ng effect. Yun kasing mga walang problema sa matres, pag inunom nila, hindi nila agad-agad mararamdaman. Kasi nga wala namang dapat gaanong ayusin sa loob ng matres po nila. Pero pag kayo po ay merong mga adenomyosis or endometriosis, kayo yung mas makakaramdam ng epekto niya kasi mas mabilis dahil nga may inaayos doon sa loob. So meron kayo mararamdaman na pagpapawisan kayo, parang naiihi kayo, actually iihi talaga kayo,
Kung dati hindi normal yung pagdumi nyo, magiging normal na siya. Tapos yung regla po natin, pagka lumabas yan, may mga buo-buo na sasama dyan sa regla nyo. Kung dati hindi nyo siya nakikita sa regla nyo, pag uminom kayo ng tsaa na to, mapapansin nyo talaga na merong mga buo-buong dugo na sasama dyan. Kaya hinahamon ko kayo, dinidare ko kayo na pag uminom kayo nito, i-observe nyo yung regla nyo para mapatunayan nyo na totoo talaga yung sinasabi ko. At hindi lang po yan. Siyempre, mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi mo na-try. Kaya nga po nagbibigay tayo ng libre. Kasi para matry ninyo at para masubukan ninyo, ma-experience nyo na totoo talaga siya. Yes, ano po ang question natin, Aries? April, ma'am, I have uterine prolapse po. Ayan, sa mga uterine prolapse naman ni, ito po kasi ay ibang case ito, no? So, ito po ay yung nangyayari sa inyo, bumababa na yung matres nyo hanggang sa parang lalabas na siya. So, may mga exercises na pwede dito sa mga case na ito, pero pag hindi na siya kinakaya ng natural way, merong mga surgery na dapat gawin, Ma'am April. So, hindi ko alam kung gaano nakasevere ang uterine prolapse mo. Siguro mas maganda kung makikita ko yung ultrasound mo para malaman natin kung carry pa ba siya dito sa ating natural remedy or kailangan na talaga siya ng special na gamutan, Ma'am April, no? So, it depends sa case po ninyo. Nagpa-TVS ako, wala naman daw bahay ng bata kaso makapal ang lining ko. Ayan, pag makapal ang lining ng matres natin, ayan, kung mapapansin nyo po, yung paligid ng matres natin, kapag kumakapal, iba-iba po ang reason kung bakit kumakapal yan. Merong namamaga, kaya po siya kumakapal. Meron ding kumakapal kasi malapit na yung regla natin. So, depende kasi yan kung kailan ka nagpa-ultrasound. Ngayon, mas maganda siguro, Ma'am Tolfie, ipakita mo sa akin yung ultrasound ko para malaman ko kung anong vitamins ang pwede kong ibigay sa inyo. Or much better, mas maganda rin kung bigyan na kita ng libreng pampalinis ng matres na tsaa. So, pag ininom mo yan, syempre dahil nga anti-inflammatory siya, if there is something na nagkakaroon ng inflammation sa loob ng matres mo, for sure ako makakatulong talaga ito sa inyo. At lahat ng sinabi kong effect, magdi-discharge ka, iihi ka, pagpapawisan ka, lahat po yan mararamdaman mo pag uminom po kayo ng tsaa na to. And yung regla mo, ma'am, pag lumabas na yan, may sasama dyan na buo-buong dugo. Okay? Ayan, paano daw makakuha ng free na tea? So, wag na mag-chat dito sa TikTok ko mga mi kasi sobrang dami na po. Punong-puno na ang ating inbox. Mas maganda po kung mag-direct na po tayong mag-chat dito po sa aking ayan, diretso na po tayong mag-chat sa FB account ko kasi full na ang aking TikTok. Sobrang dami na po nang nag-chat. Kaya much better mag-direct na po tayo sa FB account ko. Ayan po siya. Pa-search na lang po ako and mag-follow na din kayo. Ayan. Okay. Visible po, pag effective po sa amin, bibilihin na po namin next. It depends po sa inyo. Yes po, pwede naman kayong bumili na po kasi marami po tayong mga vitamins and tea na pampalinis ng matres. So kung nagustuhan nyo yung effect, pwede kayong mag-avail ulit ng free or pwede kayong mag-additional na kung gusto ninyo, meron pang iba. Basta malalaman nyo po yan pag nag-chat kayo sa akin kasi i-endorse ko naman lahat. Ayan. Meron akong PCOS. Nagkakaroon ako ng mens. After few months, wala. Parang taba. Ano to? Few months na wala, parang taba. Ayan. Yes po, Ma'am Pasaway. Kasi nga po, di ba pag may PCOS po tayo, itong ovaryo natin, nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. Ang tawag po dyan is polycystic. Kaya po PCOS. Kasi yan ang short term para sa polycystic ovarian syndrome. Nagkakaroon nga po ng maliliit na cyst ang ovary natin. So, syempre, kapag ito pong ovary natin ay nagkaroon ng mga polycystic, ang laman kasi ng ovary natin ay ganito. Meron siyang mga laman sa loob. So pagka ito pong mga cyst na ito ay pumasok dito sa loob, syempre magugulo niya ngayon. Ito kasi yung paligid nito, dyan tumutubo yung mga polycystic na yan. So nagugulo niya ngayon yung cycle nitong ovary natin. Kaya nga po yung mga may PCOS, sila yung madalas na nakakaranas ng sirang regla. At saka nahihirapan na din silang mabuntis kapag dumadami na yung mga cyst nandyan na sa loob ng ovary natin.
Kaya sa lalong madaling panahon dapat talaga mapag-aralan natin na i-manage natin ang sarili natin kung paano ba natin ito makokorek. So yung iba kasi pinapainom sila ng pills at Provera. Ang problema lang po kasi sa pills at Provera, kapag tinigil mo siya, bumabalik. So hindi siya maintenance. Kumbaga temporary lang siya. Pero pagka tinigil mo na siya, nandiyan na naman. Nagbabalik-balik lang siya. Kaya pagka ganun, ibig sabihin merong nagkukulang. Meron tayo mga kulang na dapat nating gawin, kaya po bumabalik yung mga maliliit na cyst. Ang katawan po kasi natin, nangangailangan yan ng mga nutrients and minerals na kailangan balance yun. Kasi pag hindi siya balance, doon po nag-i-start na nagkakaroon tayo ng maliliit na polycystic. Lalo na pag yung lifestyle natin ay hindi healthy. So, natitrigger siya. Kaya dapat mapag-aralan natin kung ano ba ang mga dapat nating gawin at kung anong protection ba ang kailangan na inumin para po mapanatili natin na hindi na po bumalik itong mga polycystic na ito. That is the reason kung bakit nagbibigay tayo ng libreng tsaa at vitamins. Kasi nga po, yan ang mga katulong sa atin para maproteksyonan yung matres natin at yung ovary natin na hindi po sila magkaroon ng mga problem just like PCOS or endometriosis and marami pang ibang mga problema po sa matres. Anyway, sabi ko nga po sa inyo, para mapatunayan ko na legit talaga tong programa na to, magbibigay nga po ako sa inyo ng libreng tsaa na pampalinis ng matres para mapatunayan sa inyo na 100% legit po tayo. Kasi mahirap endorse lang dito sa online na hindi naman natatry ng tao. So, hindi kayo paniniwalaan pag hindi natry yan. Kaya nga po ako, para mapatunayan ko sa inyo na legit siya, papatry ko yan sa inyo ng libre lang po, yung tsaa po natin. Pero doon sa mga malalayo, of course, dahil nga po malayo yan, kailangan natin ng delivery. So, kayo na po ang bahala sa SF. Ayan. Pelvic inflammatory disease and yeast infection. Ma'am Irene, ito ba ipaulit-ulit po na nangyayari sa inyo? Kasi ang pelvic inflammatory disease, imagine niyo po, ito yung matres natin. Ito po, namamaga po yan pag meron kayong pelvic inflammatory disease. So sa sobrang pamamaga ng matres natin, bumibigat siya, lumulobo, at ang sakit niyan kapag meron kayong pelvic inflammatory disease. So usually, ang mga nagkakaroon nito is yung mga nagkakaroon din ng yeast infection at uminom ng antibiotic, tapos kahit nakainom na ng antibiotic, pag stop ng antibiotic, bumabalik na naman. So parang paulit-ulit lang siyang nangyayari. Kasi nga, may mga nagagawa tayo na nakaka-trigger, kaya po bumabalik siya. Anyways, malalaman mo kung ano ang dapat gawin dyan, Ma'am Irene, kapag nagpaalaga ka sa akin. But for now, bago ka magpaalaga sa akin, meron muna akong ipapainom sa'yo na tsaa, which is sure ako na makakatulong ito sa'yo dahil nga merong inflammation na nagaganap sa loob po ng matres mo. And since yung tsaa natin is meron siyang natural source of anti-inflammatory and anti-toxic, for sure ako na makakatulong ito sa inyo para ma-impis at para mabawasan po or makontrol man lang yung pamamaga ng matres mo because of your pelvic inflammatory disease. Ngayon, ang gagawin lang po natin, syempre, para mapatunayan ko nga sa inyo na totoo yung effect, makakaramdam kayo ng pagpapawis, yung discharge, alam mo na yan, makakaramdam ka talaga niyan agad kasi nga may problema sa loob ng matres mo. So, mas mabilis yung effect na mararamdaman mo since meron kang problema sa matres. Agad-agad po yan. So, magdi-discharge ka and makakaramdam ka ng pananakit ng puson, pero konti lang naman, tolerable naman siya, Ma'am Irene, no? So, syempre, para mapatunayan nga sa'yo na totoo yung mga effect na yan, try nyo po, walang bayad ang tsaa na yan, for free lang talaga siya, para ma-experience nyo na totoo yan. Basta kung malayo ka, ma'am, sagot mo na yung SF, okay? Ayan. Alright, ilang percent po ang chance ang letrozole? Alam mo, marami ako naalagaan na umiinom ng letrozole, ma'am. Pero unfortunately talaga hindi sila nabuntis. Alam niyo po kasi ang letrozole, ito po ay mga alternative or mga artificial na pampafertile. So pagka kasi may problema tayo sa matres, kahit anong inom natin ng letrozole, pinapahina niya or pinapababa niya yung effectivity rate. Kasi nga may mga kailangan pa tayong ayusin sa loob. So halimbawa, kayo po ay may PCOS, uminom kayo ng letrozole. 'Di ba? Napapansin niyo hindi naman
naman kayo na buntis, kahit pampafertile siya, that is because meron pa po kayong kailangang trabahuhin na mga cyst doon sa loob. Kailangan makontrol muna siya na maalis. Ngayon, kung uminom kayo ng letrozole at nagbuntis kayo, let's say nag-effect siya sa inyo, ibig sabihin, itong mga cyst na ito, hindi pa siya ganun kalala. Kaya umepekto siya agad-agad. Pero ingat lang kasi syempre ang pagbubuntis 9 months yan. Siguraduhin po natin na makakarating kayo hanggang 9 months. Kasi merong mga nag-successful nga sila doon sa treatment pero pagdating ng 6 months, nakukunan din sila. Kaya po ako, pag nag-aalaga ako ng mga hirap mabuntis, make sure ko talaga na wala silang problema sa matres, okay po yung ovary nila, walang mga ganitong polycystic, walang inflammation, para pag merong nabuo na baby, maganda ang development niya at hindi siya makukunan. Kasi pag yung matres natin ay marumi, tapos may nabuong bata, pwedeng makasagabal ito sa development ng fetus doon sa loob ng matres po natin. So, let me check here if meron tayong model dito. Ayan, so wala pa. Ayan, so tingnan natin. Hindi ba to bawal dito sa TikTok? Kasi baka mapagbawalan tayo no? Ayan, so ganyan ang fetus sa loob ng ating tiyan, no? Pag may nabuong bata sa loob ng ating sinapupunan, ng ating matres, ganyan siya. So ayan, nag-heartbeat pa talaga, ang cute. Ayan, so syempre pag mayroong baby sa loob, dapat maganda din yung kalagayan ng matres natin kasi pagka yan po ay for example, may nabuong baby tapos yung pader ng matres natin sobrang nipis or sobrang kapal, hindi niya afford na masuportahan po yung development ng baby. Kaya may mga ganong, yung mga may ganong cases, nakukunan sila kasi hindi kinakaya ng matres nila na suportahan yung pag-grow or yung paglaki ng bata sa loob ng matres. So ganyan tignan nyo naman, unti-unti na lumalaki yung bata, 'di ba? So hanggang sa nagiging malaki kasi yung matres natin stretchable yan Pag may nabuong baby dyan sa loob, kahit lumaki pa yan hanggang 9 months, kayang-kaya yan ng matres natin. Basta matibay ang kanyang pader. Pero pag manipis o sobrang kapal ang matres because of inflammation, pwedeng makasagabal yan sa development ng baby. Ayan, so ang cute. Ang cute pala, ayan. No. Ayan, so ganyan siya ang development. Okay. 15 weeks. Tignan natin. Ito kasi 5 weeks. Ay, hindi. 15 weeks. Tignan natin. Hindi, wala siya dito, ma'am. So, baka pagbawalan tayo no? Ayan, i-search mo na lang. Mag-download ka ng app, ma. Meron tayong mga app para sa mga buntis. Meron yan sila dyan. Na mga parang model, 3D model na mga 15 weeks na baby. Ayan, PCOM and PCOS, ano ang different? Ang PCOM po, hindi pa siya ganun kalala. Pero pag sinabing PCOS, syndrome na po ito. Ayan. Napakasakit po ni PID. Totoo yan. Kasi marami ako naalagaan na may PID at grabe din talaga ang tiniis nila. Pero thank you Lord. Ayan, dinamay ko na ang Panginoon kasi pinapatunayan ko sa inyo na nagsasabi po talaga ako ng totoo. So, grabe ang mga nararamdaman nila or naranasan nila nung meron silang PID. Kaya, grabe din yung pagtitiis. Pero, Ma'am Irene, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako nambobola. I-try nyo po yung tiyaan natin na pampalinis ng matres. And sabi ko nga po sa inyo, libre lang siya. Since meron kang PID, mas mabilis mong mararamdaman yung effect niya kasi may problema sa loob na dapat ayusin. So, i-try nyo po siya, Ma'am Irene. Yes, you're very much welcome po. Sa mga gustong umorder, libre lang po yan. Wala po tayong bayad, wala pong yellow basket. So gusto ko munang matry ninyo for free para ma-experience nyo. Ayan, so para kung bago kayo magpaalaga, experience nyo muna. Mas maganda yung ganun. Ayan, sa mga gusto pong mag-try, ito po yung aking Facebook account. Pwede kayo mag-direct chat dyan. Kasi dito sa TikTok, grabe, sobrang sobrang dami na ng messages. So, parang hindi ko na kinakayang i-open ang aking inbox. So, sa mga gusto pong makakuha ng libreng tiyaan natin na pampalinis ng matres, direct chat na po tayo dito sa Facebook account ko.
Ayan po yung FB natin. So, pa-search na lang po, mga mi. Yes, lahat po ng mga gustong mag-try ng ating libreng tsaa na pampalinis ng matres para sa mga hirap mabuntis, siraang regla, hindi nagpi-fertile, may PCOS, myoma, endometriosis, adenomyosis, baradong fallopian tube, at kung ano-ano pang mga cyst sa loob ng matres po natin. So, itry nyo siya. Mas maganda kung meron kayong mga adenomyosis o endometriosis or pelvic inflammatory disease, mas mabilis ninyong mai-experience or mararamdaman yung epekto niya. Kasi may problema kayo sa loob ng matres na talagang kailangang ayusin. Kaya kayo yung mas mabilis na makakaramdam po ng effect ng tiyaan na to. Yeah, yung follicular cyst po, depende. Minsan kasi normal lang po yan. So, isend mo sa akin yung ultrasound mo, ma'am, para ma-confirm ko kung anong klaseng cyst po yan. Yes po, ma'am. Yes, 27K sa akin din po yan. Marami po tayong FB account. Basta green ang profile picture, doon po kayo mag-chat. No? Green po ang profile picture. You're very much welcome po. Yes po, ma'am. Pa-wait lang po sa reply. Sobrang dami. Alam nyo, sobrang dami nang nagpapalista. Ibig sabihin, ganun kadami ang mga kababaihan ngayon na may problema sa matres at mga hirap mabuntis. Kaya nakakalungkot lang kasi, alam nyo yun, marami naman tayong mga medical team at marami naman po tayong mga doctors or OB-GYN na pwedeng mag-check up sa inyong mga lugar. Pero nakakalungkot na tila ba parang hindi na-afford ng ating mga kababaihan. That is because hindi lahat ng tao ay pare-parehan ng estado at lakas ng loob para magpa-check up. Kaya para sa mga tao na gusto munang mag-try ng remedy at doon sa mga can't afford or wala pa talaga silang budget, this is your chance. Chance nyo na po ito dahil meron na tayong natural remedy ngayon. At yan po ang dahilan kung bakit ako nagbibigay ng libreng tsaa at vitamins para sa mga hirap mabuntis at nasisira ang regla. Kasi para mapatunayan ko sa inyo na legit po talaga tayo. And of course, bago po kasi kayo magpaalaga, mas maganda kung nakatry na kayo para alam ninyo na totoo talaga siya. 'Di ba? Hindi yung kaagad bentahan. Alam niyo na kasi pag nagmamadali sa bentahan, 'di ba? Alam niyo na kung ano lang yung goal sa inyo. Pero this time sa programa po namin, nagbibigay muna kami ng libre kasi para mapatunayan namin sa mga tao na legit siya. Mas maganda na po yung ganun. Ayan, Ma'am Irene, simula din 2 PID ko, minong na CS ako ng 3 months, tapos nagka-yeast infection ako. Ayan, karamihan kasi sa mga babae na pagkatapos manganak, syempre alam nyo yun sis, pagka after natin manganak, kasi ako 4 na yung anak ko eh. So yung panganay ko is normal birth, yung 3 kong anak, lahat sila cesarean. So, nung nanganak ako sa normal, sobrang sakit ng pek-pek ko talaga. Kasi nga, syempre, doon dumaan yung bata dahil normal birth ako. So, syempre, may sugat yan at pag hindi natin naalagaan ng maayos yung sarili natin after giving birth, doon na po nag-i-start na nagkakaroon ng PID. Kasi syempre may napupunit na laman. Kahit pa sabihin natin na natahiyan, prone pa din tayo sa infection kapag normal birth tayo. Kumpara naman po sa mga na-cesarean, hindi sila exposed or hindi sila prone sa pagkakaroon ng PID. Pero dahil nga po sila ay inopera galing sa tiyan, mas less yung chance nila na magkaroon ng PID compared doon sa mga nag-normal birth. Kaya ako, yung 3 kong anak na CS, wala akong talagang PID or UTI na naramdaman. Pero doon sa normal birth ko, meron akong naramdaman na pananakit po ng puson at saka yung puwerta ko, sobrang sakit talaga niya. Kaya ako, mas okay ako sa cesarean talaga. Ngayon ma'am, kung na-CS ka at nagkaroon ka ng PID, baka po yung nag-handle sa inyo ay meron siyang mga hindi nagawang hakbang doon sa inyo. Kasi iba-iba naman ang mga specialist, ma'am eh. So, depende talaga yun kung sino po yung nag-handle sa inyo from your
pregnancy up until na mga anak ka. Anyways, hindi na natin pwedeng balikan yun kasi nangyari na ang lahat, Ma'am Irene. Ang dapat natin gawin ngayon is kung paano ba natin maalis yung yeast infection na yan at yung PID mo. So, chat ka sa akin, Ma'am, para mapag-usapan natin to ng maayos. Kasi pag sa live, limited yung time natin. So, mas maganda talaga kung one-on-one yung pag-uusap para maturuan talaga kita kung ano yung mga dapat mong gawin para gumaling po yung PID mo. Diabetic po ako and may yeast infection. 16 years old na po ang anak ko, no contraceptives. Ayan, sa mga may diabetes, alam nyo po meron kayong underlying condition. So pag may mga underlying condition po like diabetes, this is out of my scope. Actually, ako po hanggang matres lang po talaga tayo dito since online lang po ito. Pero pagdating sa mga diabetes, kailangan nyo pa din po talagang magpa-consult kasi hindi natin alam kung anong type ng diabetes ang meron ka. Kung ito ba ay because of lifestyle or genetic na siya. Kasi iba-iba ang level ng diabetes, 'di ba? So, kailangan nyo din talagang makipag-coordinate din sa espesyalista. Pero kung nagkakaroon po kayo ngayon ng yeast infection, matutulungan naman kita kasi nga meron tayong pinapamigay na libreng tsaa na pampalinis ng matres. But for the diabetes, this is out of my scope na po, sis, no? Pero doon sa pagkakaroon mo ng yeast infection, pwede kitang matulungan para makontrol natin na magkaroon ka nito. Lalo na meron kang diabetes, so alam niyo naman pag diabetic ang tao, may mga problem po sila sa katawan na mahirap i-treat. Kasi nga, natitrigger sila because of high sugar sa body nila. Ayan. Ako po may PCOS 10 years, wala pa ring baby. Alam mo kung bakit, ma'am? Kasi po pag meron kayong PCOS, ito pong matres natin, at ito pong ovary ninyo, nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. So, ganyan ang itsura. Ayan. So, nakikita nyo, ma'am, nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. So, ang ovary kasi natin, dapat, lang yan, dapat ganyan siya, malinis, walang problema. So, pag meron kayong polycystic, ganito po ang nangyayari. Ayan. So, nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. Ngayon, yung loob kasi ng ovary natin, ganyan siya. Syempre, imaginein mo naman may mga cyst nga siya. So, nagugulo niya ngayon yung mga cells doon sa loob, kaya naman hindi nakakapag-function ng maayos. That is why nagkakaroon ng problema sa pag-fertile dahil nga po dyan sa PCOS na yan. Kaya sa mga PCOS, huwag kayong mag-alala kasi nakokontrol naman yan. Ang kailangan nyo lang talaga is maalis natin. Itong polycystic na to, yung mga cyst na yan, dapat maalis natin siya. Kasi hanggat nandyan yan, guguluhin niya talaga yung pag-fertile nyo. Hanggang sa masira na yung regla nyo, tapos hihina na yung egg cell nyo. So, nagkakaroon na tayo ng problema po sa pag-fertile at kaya tayo nahihirapang mabuntis. Ang mahirap pa dyan, kapag dumadami yung mga cyst na yan, pati po itong pader ng matres natin, kumakapal din. So, nagkakaroon ng sign ng inflammation. Kaya mas maganda po talaga ngayon pa lang makontrol na natin na dumami yung mga polycystic na yan. That is the reason kung bakit po ako nagbibigay ng libreng tsaa at libreng vitamins na pampafertile. Kasi nga po, yan ang mga katulong sa atin. Lalo na may PCOS ka, pag ininom mo tong tsaa na to, mas mabilis po yung effect sa'yo kasi nga may problema na dapat ayusin sa loob. Kumpara doon sa mga walang problema, mas mabilis na makakaramdam yung mga may problema like PCOS, myoma, endometriosis, adenomyosis, ovarian cyst. Ayan, so lahat yan. Makukuha po yan ng ating tsaa na pampalinis ng matres. Pero para nga po mapatunayan ko sa inyo na legit yan kasi syempre kahit magdadaldal po ako dito, mahirap talagang paniwalaan. Kaya nga po gusto ko itry nyo siya. Since wala namang bayad, libre lang po yung tsaa natin. Para mapatunayan ko sa inyo na legit po siya. Kasi hindi tayo maniniwala sa isang bagay pag hindi natin siya nasusubukan. Kaya para mapatunayan na legit, kailangan talaga itry nyo. So, chance nyo na to. Minsan lang po tayo magbigay ng mga palibre. Kaya yung tsaa natin, free po yan. So, para makapag-avail tayo ng libreng tsaa na to, i-chat nyo na lang po ako direct sa Facebook account ko. Diyan po tayo mag-usap para ma-record ko po yung information nyo, kung saan ko po ito ipapadala, kasi baka malayo din kayo, 'di ba?
So, kapag malayo kayo, syempre papadeliver po yan sa lugar nyo. Okay? Ayan. Alright. So, medyo lumalalim na ang gabi mga sis and gusto ko pa talagang mag-live kaya lang, kailangan ko din munang mag-break. Lalo na, anong oras na din po ito. So, meron pa akong 1-year-old na baby and may mga naghihintay po sa akin na gustong magpa-interview. So, doon sa mga tanong na hindi ko nasagot, please mag-direct chat na po tayo dito sa Facebook account. Diyan na po tayo magchikahan. So, naka-ready na po ako ngayon kasi marami nang nagchat-chat sa inbox ko. So, kailangan ko na po silang ma-replyan sa lalong madaling panahon. Kaya, yung mga may tanong na hindi ko nasagot, wag magtampo. Diretso na po tayo dito sa Facebook account ko. Okay? Ayan. So, hintayin ko po yung mga chat nyo. Once again, this is your one and only Coach Jaja Bustos. 8 years na pong nag-aalaga ng mga hirap mabuntis at sira ang regla. Dahil ngayong gabi may palibreng vitamins at tsaa po tayo na pampalinis ng matres. Hihintayin ko na lang po yung chat nyo dito po sa Facebook account ko. Thank you so much. Facebook page po yan ha. Thank you. Ayan. Have a good night everyone. God bless us all.